tayo pong lahat ngayon ay maghanda na sapagkat sisimulan na po natin ang pananambahang ito sa araw na ito ng ika-20 araw ng Setyembre taong 2020. So, awitan po natin ang Panginoon at itaas natin sa Kanya ang lahat ng ating mga papuri at pagsamba. Nakakamangha po talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nakakamangha ang kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, sa kalakasan at pag-iingat. Kung hindi pa tayo namamangha, hindi ko na alam. Pero alam ko na ang bawat isa sa atin ay nararamdaman talaga ang pagkamangha talaga ng katotohanan na napakabuti ng Diyos. Kaya tayo ay naririto ngayon para patuloy na magpasalamat at magpuri sa ating Diyos.
Kaya sa mga sandaling ito pa, mga kapatid, pakinggan mo po muna natin ang mga balita tungkol sa ating iglesia. Okay, sa araw po na ito, mga kapatid, ay merong nagdiriwang ng kanyang kaarawan. At alam niyo po ba kung sino yun? Si Ate Marivic Laisico po. Birthday po ni Ate Marivic. So, batiin po natin siya. Happy birthday sa kanya kung inyo siyang message. Yan. At sa linggong ito po ay magdiriwang din ng kaarawan ng ating Elder Melly Eslabon sa September 25. Kaya mag-birthday na. Happy birthday, Chamelly. Naririnig ba tayo ni Chamelly? Ayan, naririnig kaya tayo ni Chamelly, pakisabi. Ay, tulog pa, tulog pa. Pero pakibati po kami ng happy birthday kay Chamelly. So, sa nagdaang linggo po, tayo po ay tumanggap ng 8,700 pesos. Tayo po ay naglabas ng 8,546 and 27 cents. Kaya last week po ay meron tayong natirang 153 pesos and 73 centavos. Muling mga kapatid, kung nais ninyo magpadala ng inyong mga ikapo, ng inyong mga offering, pwede po ninyo itong ipadala sa pamamagitan ng ating kapatid na Ami Montalyon sa kanyang GCash or online banking. Maaari rin po kayo magpadala through Cebuana na nakapangalan naman po sa ating kapatid na Yolanda Kawili. At pinapaalala ko din po sa ating konsilyo na meron po tayong maigsing emergency meeting mamaya matapos ang ating pananambahan, kaya inaasahan ko po ang inyong presensya later. So, sa mga sandaling ito, mga kapatid, ipanalangin na po natin ang ating mga kabataan. Muli, if you have kids at home, you may extend your hands to them or you may even hold them. Tayo po ng mga walang baget sa bahay, please help us pray for our children, di lang yung mga bata natin sa loob ng iglesia, kung hindi lalong higit sa mga bata natin sa buong daigdig. Kaya manalangin po tayo. Samahan po ninyo ako. Nakakamangha, Panginoon, ang iyong ginagawa sa aming mga kabataan, sapagkat patuloy mong sinasagot, Panginoon, ang aming mga dalangin para sa kanila. Binibigyan mo sila ng mabuting kalusugan, binibigyan mo sila, Panginoon, ng maayos na pag-iisip. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat marami sa kanila ang sumusunod at natuturuan at nakikinig sa kanilang mga magulang, dumadalo sa mga gawain na lalong nagpapalago sa kanila. Salamat, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na patuloy kang kikilos sa kanila at iingatan sila laban sa mga gawa ng masama, Panginoon. Puprotektahan sila sa lahat ng panahon. Kaya sa mga sandaling ito, O Diyos, patuloy kaming nagtitiwala na kung ano ang iyong napakagandang nasimulan na sa aming mga kabataan, Panginoon, ito nga po ay patuloy mong gawin, patuloy mo, Panginoong, palawigin, patuloy mong palalimin. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang kalooban mo ang magaganap sa bawat isa sa kanila. At ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating panalangin pastoral, ay gusto naman naming ipakita sa bawat isa sa atin kung kamusta na ba itong mga kabataan na ating ipinapanalangin, 'di ba? So, tunghayan po natin ang inyong handa ng ating KCKC. Ito po ay sa pamamagitan ng kanilang Sunday School. Nagpapasalamat po tayo sa CEN. Sa patuloy na pag-gather, patuloy na pagtuturo, patuloy na paggabay sa ating mga kabataan. So, Ami? To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be
about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. Napakaganda na luha ako doon. Napakababaw naman ng luha ko. Baka iniisip ninyo, nag-iisip na kayo kung anong ginagawa ng mga kabataan natin ngayon na hindi tayo nakakapunta sa kapilya. Huwag po kayong mag-alala. Patuloy po natin silang tinuturuan at kahit na hindi tayo talaga physical na nakakasama-sama, pwede pa rin nating patuloy na papurihan ang ating Panginoon at turuan silang gamitin yung kanilang talento para talaga magpasalamat sa Diyos. So salamat sa nag-edit ng video. Hindi ko alam sino nag-edit na naganda. Saan po? Oh, Sean. Thank you, Sean. Ang ganda-ganda. Tapos ang gaganda nyo doon. Tapos na-appreciate ko yun na ang gaganda ng mga bata, nakabihis sila. Parang, syempre alam na natin na nagbihis lang sila for that video, di ba? Hindi naman nakaganon sa bahay yung mga yun. Pero nakita nyo ba kung gaano kalaking effort yung ginagawa ng ating mga kabataan? Pag talaga gagawa sila ng something for the Lord, ganyan palang kaaga, alam nila that they have to be at their best. Di ba? So, thank you. Ang ganda. So ngayon, tayo po ay dadako na sa ating panalangin pastoral. Ituon po natin ang ating atensyon sa presensya ng ating Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon, na kakarinig lang namin yung mga awitin ng mga bata that they want to be grateful, they want to be faithful. At nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi pinaparinig mo sa amin itong mensahe ng mga batang ito, yung awitin nila. Kasi alam namin, Panginoon, na magmumula sa amin kung paano namin sila tuturuan na maging grateful, maging faithful. Kaya thank you, Lord, for reminding us. Thank you for reminding us, oh God, na hindi namin magagawa ito kung hindi kami lalapit sa iyo, makikinig sa iyo, matututo ourselves. And so we are grateful, oh God, kasi kahit saan kami lumingon, kahit ano yung gawin namin, talaga nakikita namin, Panginoon, yung presence mo, yung pagkilos mo sa amin, Panginoon, punong-puno ng clues ang paligid namin, punong-puno ng visuals, oh God, kung gaano kakabuti sa amin at katapat sa amin. Kaya paulit-ulit din kaming lumalapit sa iyo bukod sa humihingi ng pagpapatawad sa mga nagawa naming kasalanan. Paulit-ulit kaming lumalapit kasi gustong-gusto namin, Panginoon, na naririnig yung mga paalala mo, yung mensahe mo, kasi gusto naming magabayan, Panginoon, sa mundo na ito na madalas kami clueless. Kaya Lord, sa araw na to, dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Sabihin mo, Panginoon, yung nais mong ipaalala sa amin, kung saan kami lalong lalago. Dalangin namin, Panginoon, na makita namin ang mensahe mo sa bawat kaganapan sa aming mga buhay. At ito sana yung mag-guide sa amin to make better decisions, Panginoon, to have a better life, to have a more meaningful life, at yung karapat-dapat sa harapan mo. And so, Lord, we pray na kumilos ka sa bawat pamilya namin, sa bawat isa sa amin. You give us strength, you give us good health, O Lord. Ingatan mo yung mga mahal namin sa buhay, lalo na yung mga hindi namin nayayakap sa mga sandaling ito. Panginoon, pakiyakap po sila, O God, kung paano mo kami minamangha sa mga kabutihan na ginagawa mo. Lord, please,
pakigawin din yung pakigawa din yung Panginoon sa mga kapatiran namin, lalo na dun sa mga malalayo nga sa aming Panginoon, at lalo na din dun sa mga tila lumalayo na sa iyo, Panginoon, sa mga sandaling ito. We are especially praying for our brothers and sisters who are losing it right now, Panginoon. Tulungan mo kami na ma-remind sila, o gamitin mo kami para i-remind sila, Panginoon, that you will remain good, Panginoon, na may plano ka, na may kaagawin ka. We are especially praying, O Lord, for our brethren, sa mga kapamilya namin, sa mga kapatiran namin na nangangailangan ng mahigpit na pagyakap mo sa mga sandaling ito. We're praying for Ate Susan, oh God. Hawakan mo po siya sa mga sandaling ito. We continue to pray for Ate Carol. We pray for Azarel, oh God. We continue to pray for Ate Marivic. Alam namin, Panginoon, na mamanghain mo kami sa iyong gagawin sa kanilang mga buhay. And so, God, we continue to pray that you do what you want to do with our lives. Hayaan mo, Panginoon, na ang kalooban mo ang maganap sa aming mga buhay. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong patuloy na itinataas, patuloy na ipinagkakatiwala sa napakabuti naming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan, at ang tekstong batayan po natin sa umagang ito ay mula po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, at ito po ay mula sa kapitulo 1, talata 21 hanggang 30. Hayaan po ninyong i-share ko sa inyo yung screen ko so that you can read kasabay ko. Wait lang po, i-share ko po yung aking screen. Filipos chapter 1 verses 21 to 30. Sabi daw, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabangan din, sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. Sabi ni Pablo, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak ko ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y mananatili sa iisang layunin at sama-samang pinaglalabanan ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kung hindi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. At tayo po ay pinagpala na sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa mensahe pa ng ating Panginoon. So, manalangin po tayo. Pikit po natin ang ating mga mata at tayo po ay manalangin. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin at kaming lahat, O Diyos, ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Naalala niyo po ba, mga kapatid, na noong nakaraang linggo ay sinabi ko sa inyo na magkakaroon ng karugtong yung message natin last week? Naalala niyo pa po ba? Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung title last week? Yeah, so kung natatandaan niyo nga po, magkunwari kayo na natatandaan ninyo.
Can you give me a thumbs up sign para at least alam ko po talaga na nasa same boat pa rin tayo. Baka meron pong hindi na nakakaalala. Be good. Thank you. Thank you, F. Mabuti ka pa. Si Pastor kasi kanina tinatanong ko kung naalala niyo pa yung sermon ko. Nasagot niya din naman. So, and to refresh us po, sabi natin kanina, to refresh us po, yan yung ating message last week. Para ma-review tayo ng konti kung medyo naging mapanubok yung linggo natin at hindi na nga natin naalala kung ano yung sermon last week. Sabi natin, noong nakaraang linggo, sabi sa atin ng Panginoon last week na tinuturuan tayo, 'di ba, na yung ating mga kalaban ay may ginagamit sa atin na tinatawag nga nating victimizer's tactic. Do you remember that? 'Di ba? Na para tayo ay patuloy na alipinin niya, ito yung kanyang ginagawa. At ang unang pong bahagi nito, yung unang bahagi niyang tactic na yan, ay pinaniniwala niya tayo sa ating mga kahinaan. Ina-assassinate niya talaga yung character natin. Dinudurog niya tayo, sinasabi niya mahina tayo, ganyan. At kung sakaling naman talaga na wala siyang matagpuan na kahinaan sa ating mga kalooban, halimbawa, gano'n ka na talaga katatag, gumagawa pa rin ito, nag-iimbento pa rin ito ng mga kasinungalingan. Masira lang talaga niya yung ating kalooban. At maging, eto nga, alam niyo nakakatawa, I appreciate this actually. Si Kuya Mark po, may mga pagkakataon na pag may problema siya sa sermon ko, mini-message siya ako. So last week after the service, meron siyang konting question doon. Sinasabi niya na bakit ko sinasabi na yung kalaban yung nagsasabi sa atin na makasalanan tayo, ganyan-ganyan, na kailangan naman talaga nating ma-realize yun na makakasalanan tayo. And I said, yes, totoo yun. Pero minsan, ang ginagawa ng kalaban, kahit na forgiven na tayo, ang ginagawa niya, patuloy niya pa rin tayong kinukondem, patuloy niya pa rin nire-remind sa atin, hindi ka na malilinis, hindi ka na talaga mapapatawad ng Diyos. Yun yung paulit-ulit niya nire-remind. Kaya nga sabi natin, kahit kasinungalingan na yan, yun pa rin yung kanyang i-remind sa atin. Kaya nga madalas tayo, di ba, hindi na tayo makapag-pray dahil feeling natin, sama-sama na natin, parang hindi na tayo karapat-dapat. Kasi yun yung lagi niya binubulong. O ngayon, pipray-pray ka dyan, di ba? So, yun ang sinasabi natin na kahit na dun sa katotohanan nga na niligtas na tayo ng Panginoon, pinatawad na tayo, malinis na tayo, ngayon okay na, pwede nang ma-restore yung relationship natin sa Kanya. Iba pa rin yung feed sa atin ng kalaban na hindi, makasalanan ka talaga, hindi ka na ganyan. So maging yun ay ginagawa ng kasinungalingan nga ng ating, yun. So, at ang una natin, yung initial na response natin doon, di ba, inaral na natin yun, na kapag ginagawa sa atin yan ng kalaban, ano ba yung nangyayari sa atin? Ang sabi natin na, ang una daw nating ginagawa ay naniniwala tayo doon. May mga tao na kapag sinabihan sila, alam mo, sira ulo ka talaga eh. Laging ganun yung ginagawa, di ba? Kapag tayo binibiktima, paniniwalaan nila yung biktima na sira ulo yan. And for all you know, sa totoo lang, medyo naniwala tayo doon. Bakit? Bigla yan pupunta sa online, tapos magte-test ng bipolar test. Titingnan, sira ulo nga ba ako? Hoy, ba't ka magte-test kung hindi mo question yung sarili mo? 'Di ba? Na totoo lang, okay, pwede eventually, hindi ako sira ulo kasi pumasa naman ako sa test. Pero sa moment na yon na nag-take ka ng exam, umamin ka, nagduda ka sa sarili mo, kaya naniwala ka doon sa kasinungalingan na yan. So, marami pang ibang example kung paano talaga tayo na uuto initially, okay, ng kalaban natin. Kung kaya, sabi nga ng Lord sa atin, di ba, pinaniniwala kayo niyan, kaya ang dapat na gagawin ninyo, pag ina-atake kayo ng ganyan, pagka na paparaning tayo, sabi nga namin kagabi sa CF, ang daming tao ngayon na nagsasuffer from anxiety. Sabi ko, kapag pinaniniwala na kayo dyan na, ayan na yung virus, sumakit na sa bahay nyo, ano sasabihin natin, ano daw yung dapat natin gawin? Sabi daw, intentionally, dapat alamin natin yung mga bagay na hindi natin dapat paniwalaan. Okay? Yun yung una natin, iwaksin natin sa isip natin yun. Para ang hina ba ng Diyos? Hindi niya ba tayo talaga kayang proteksyonan? Hindi niya ba talaga tayo kayang ingatan? At sabi daw, ang susunod na dapat natin gawin, di ba? Una, alamin mo kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat pinaniniwalaan. Pangalawa, dapat alamin mo kung ano yung dapat mong paniwalaan at yun lang yung paniniwalaan mo. At ano ba yung mga bagay na dapat mong paniwalaan na bukod sa iniibig tayo ng Diyos, di ba? Na talagang mahal na mahal niya talaga tayo. At dahil dito, naging mabuti tayo, bumalik tayo sa atin kung paano tayo nilikha sa imahe ng Panginoon. At dahil dito, kailangan hindi lang tayo basta gumawa ng mabuti, kung hindi maging mabuti. Diba? Sabi natin last week yun, at yun daw yung magpapalayas, diba? Sabi daw, we must know what not to believe and we must also know what to believe, diba? Dahil pag ginawa natin yan, pag nilabanan natin talaga lahat ng mga gawa ng diablo sa buhay natin, eventually lulubayan na rin tayo niyan. Kapag sinabi niya, alam mo,
Nakwento ko na ba sa inyo 'to na talagang 'pag nafi-feel ko na inaatake ako talagang, nire-review ko 'yun at sinasabi ko na hindi mo ako itutumba dito. Hindi mo puwedeng gamitin ang sitwasyon na 'to para mapahinto mo ko. 'Di ba? Hindi mo puwedeng gamitin ang isang kamatayan sa pamilya ko para mawarak na ako. Kung hindi, baka 'pag nalaman mo na dito ako nawawarak, baka patayin mo na sila isa-isa. Kaya kailangan mong ihinto 'yun. Hindi ito yung puwede mong gamitin para durugin ako kasi 'pag alam ko sa'yo na dito ako nadudurog, baka paulit-ulit na mangyari sa buhay ko 'to. So, hindi ko 'to pahihintulutan. Right now, sasabihin ko sa'yo, hindi ito ang dudurog sa'kin. So, lubayan mo na ako sa bagay na 'to. Susundan niyo pa po ba ako? 'No? Labanan niyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Last week 'yun na paalala. So, sabi daw talaga dito na let us not do good to people, but let us be good people. Naging mabuti ba kayong tao nito nagdaang linggo pagtapos ninyo narinig yung mensahe na yan? Meron ba kayong ginawa sa lumipas na 7 araw na bagay para masabi ninyo na naging mabuting tao ko? Hindi lang ako gumawa ng mabuti, naging mabuting tao ako. Meron po ba? Pero dahil hindi naman Sunday school to o Bible study, i-hold nyo muna yung mga sagot nyo. Kasi ang totoo niyan, sana dito na tayo mag-end. Di ba ito yung ending natin last week? Sana dito na tayo mag-ending. Sana nga po ang ending natin na pag umakyat na tayo sa langit, 'di ba? O kinuha na tayo ng Panginoon, sana ang ending natin naging mabubuting tao talaga tayo. You are good people at hindi talaga tayo nagpagapi sa kalaban. 'Di ba? Sana ending, no? Sana ganun yung ending ng buhay natin. Pero ang tanong ko, paano kaya kung madalas hindi naman tayo nagiging mabuti? 'Di ba? Yun yung sabi natin. Paano kung madalas hindi naman tayo nagiging mabuti? Paano kung madalas nagpapatalo nga tayo sa kalaban? Sabi natin may mga ebidensya tayo na nagpapatalo talaga tayo kasi hanggang ngayon marami pa rin nananatiling masasamang ugali sa atin dahil naniniwala tayo na wala na, masama na talaga ako. Meron din tayo na alam din natin na ang kasalanan merong kapalit na consequences, na kaparusahan, 'di ba? Maaaring marami na sa atin na nakakaranas ng consequences na ito, 'di ba? Dahil din dun sa mga choices na ginawa natin. Dahil naniwala ka na nga doon sa mga kasinungalingan sa iyo ng kalaban, ngayon nagsasuffer ka na dun sa consequences na 'yon, 'di ba? Kaya ang tanong ko, pagka ba ikaw gumawa ka ng masama, nagpagapi ka na in the past, tapos ngayon nafe-feel mo na nagre-reap ka na ng consequences ng mga kasalanan mong yun. May pag-asa pa ba yun? May mangyayari pa ba dun? Kung halimbawa nagre-reap ka na ng consequences mo. Diba? Kunyari, ano pa ba yung mga magandang may consequences ngayon na well, I'll go there later. So, pero bago natin pag-usapan yon, kung ano pa nga ba, kung meron pa ba tayong magagawa kapag nandun na tayo sa stage na we failed to be good and now we're reaping the consequences of those decisions. Bago natin sagutin yon, alam niyo po ba, tingnan nga po natin kung ano ba yung ginagawa ng kalaban. Ano ba yung tactic niya? Kasi una, papaniwalain niya tayo na sa mga kasinungalingan na yun. Tapos pag napaniwala niya na tayo, ano na yung next step niya? So mahina ka na, sirang-sira na yung loob mo, naniniwala ka na sa lahat ng dinikta niya sa buhay mo, and so you're very anxious right now. You're suffering from the choices that you have made. Naniwala ka na sa mga lies niya. You forgot to remind yourself na ito nga pala, mahal nga pala ako ng Diyos, pwede pala ako maging mabuti, and part of being good is being faithful to God and remembering that He will not leave me nor forsake me. So, ang tanong ko ngayon, ano ngayon ang mangyayari kapag tapos na yung priming na dinurog na yun sa'yo ng kalaban at durog na durog? Alam nyo, ito yung gagawin niya. Kapag bihagyat na tayo at nandun na tayo sa stage na yun, okay, naniniwala na tayo, ito na, tutuparin niya na talaga yung talagang plano niya sa atin. Yun yung tulad ng mga dayuhan na nagpunta dito, pinaniwala nila tayo, mga mahihina tayo, mga injo tayo, mga brown monkeys tayo, tapos nung naniwala na tayo sa kanila, ang ginawa nila, and squander na nila yung mga kayamanan natin, di ba? Nagpuntahan na sila dito at kinuha na natin. Ang kwento natin dati, di ba? Kinukuha na nila yung ating mga resources. At last week ang kwentuhan natin, chocolates. At pagtapos nun, yun tayo din mismo yung pagbebentahan nila noon, meaning na pagtapos tayong paniwalain ang kalaban natin sa mga lies niya,
i-squanderin niya na tayo, 'di ba? Kukunin niya na lahat ng pwede niyang kunin sa atin and eventually sa atin niya din ibebenta yung pakikinabangan niya din tayo. Hindi lang ikaw ang wawasakin niya kung hindi gagamitin ka pa niya for his own benefit. Pakikinabangan ka pa niya, gigisahin ka niya sa sariling mantika mo na ikaw na mismo ang maghahasik ng sama ng ugali na yan, 'di ba? At magiging katuwang ka na rin ng kalaban. Pakikinabangan ka na niya. Well, balik po muna tayo. You know what? Dito ako na-amaze. Kasi po, I went back to the lectionary at chinek ko po kung ano nga po ba ang lectionary sa araw na ito. Okay? At nakita ko nga po na ang lectionary ngayon ay galing po sa sulat ni Paul para sa mga taga-Filipo. Konting background lang po muna tayo para medyo talagang thorough yung ating pag-aaral. Konting background muna tayo. Yung sulat po ni Pablo sa mga sa Philippians, okay, ay magkatuwang daw po nilang isinulat yan ni Timothy. Okay. Magkatulong nilang sinulat yan para sa mga taga-Filipos. Ang Filipo po ay isang bayan na sinasabi, pag pala to binalikan nyo sa history, yan pala pong Philippine na yan ay isang bayan na prosperous Roman colony. Ano ibig sabihin ng prosperous Roman colony? Yan ay very busy na city at ang mga naninirahan po dyan ay mga citizens ng Roma. Ang mga nakatira dyan, nagbibihis daw sila na tulad sa mga Roma at madalas daw Latin yung language na ginagamit dito sa place na to. Marami daw po sa mga taga dito makaka-relate kayo. Alam niyo po ba na majority na nakatira dyan sa lugar na yan ay mga retiradong sundalo. Okay. So, diyan sila binibigyan ng mga lupa. Parang sa OBR, di ba? Yung mga sundalo binibigyan ng lupa. Tapos diyan sila naninirahan sa lugar na yan. Kaya nga po, matatanong niyo, bakit wala sinagoga diyan sa lugar na yan? Kasi po, sabi daw, hindi daw sapat kasi yung number ng mga Jews na nakatira dito. Kasi nga mga Romans, retired army na nakatira dito. Okay. Tapos, konti lang yung mga Jews na napunta diyan. Kaya, bukod sa hindi sila nga nagkaroon ng synagogue doon, madalas pag sumusulat sa kanila si Paul, hindi niya kino-quote yung Old Testament because they don't know anything about it. O baka they are hearing it, but because they are Romans, so wala silang Old Testament. You know, yung mga Jews talaga, 'di ba? Yun yung mga nakakaalam ng mga kasulatan nila from the Old Testament. So si Pablo daw po nga ay nakakulong sa panahon na isinulat ito. Although kino-contest po yan, may mga nagsasabi otherwise, pero sinasabi kung saan siya nakakulong. Pero sinasabi na no, sinulat niya yung book ng Philippians, nakakulong po siya. At ang dahilan, bakit siya sumusulat? So nakakulong, pwede pala sumulat dati pagka-preso, no? Bakit sila sumusulat sa mga taga-Filipos? Anong pakay ni Pablo, no? Marami siya actually reason for writing Philippians. Sabi nga dito, ang dahilan daw, syempre una, para magpasalamat daw sa kanila kasi nagpapadala sila ng tulong kay Paul habang nakakulong siya. Pangalawa, para balitaan sila kung ano yung kalagayan na ni Pablo o kung ano yung kanyang nararanasan at para i-encourage din sila. Ito, bakit siya sumusulat? Hindi lang para mag-update kung ano yung nangyayari sa kanya, magpa-thank you, kung hindi para i-encourage sila na maging matatag at harapin yung mga persecution na nararanasan sa kanila. So, pinapaalalahanan din sila na magalak sa lahat ng pagkakataon. Kaya yung mga verses na yan, dyan yung makikita talaga sa Philippians yan, binilinan sila na magkaisa sila, marami din siyang mga warnings, at marami pa siyang iba na banggit sa letter niya sa Philippians. Kaya, okay, so given na yan, alam niyo na yan, yan yung background ng Philippians, sabat tayo kumuha dyan kasi yan ang goal ni Paul sa pagsulat niya sa kanila. Pero balik tayo sa tanong natin kanina. Okay? Kapag ba natalo na tayo ng kalaban, kapag nasakop niya na tayo, napaniwala na tayo, ni-squander niya tayo, nagfe-face na tayo ng consequences sa mga kasalanan na natin, pinakikinabangan niya na tayo, ang tanong ko, may magagawa pa nga po ba tayo? Ha? At kung may magagawa pa tayo, ang tanong, ano? Diba? Yun yung maganda eh. Ayan ka na, pinarurusahan ka na ngayon, may pag-asa pa ba sa'yo, di ba? Ano po ba yun? Kaya, gagawin natin, gamitin natin yung teksto para sagutin ang tanong na to. Sabi daw,
maging yung napakagaling, mula dito sa text na to, makikita ninyo na maging itong napakahusay na Apostol Pablo na ito, ay nagsasabi siya na naranasan niya din pala yung mga nararanasan natin, di ba? Kinikwento niya na ang daming nagaganap sa buhay ko, sa totoo lang, gusto ko na talagang mamatay ngayon, di ba? Yun yung mga unang kwento niya kasi alam ko yun yung parang pinaka-best sa akin. Kung mamamatay na ako ngayon, hindi na ako magkakasala kasi baka mamaya mag-fall ako doon, tapos doon ako kukunin kung kailan makasalanan ako. Parang narinig ko ng testimony ng marami yun, na sana kung kukunin tayo ng Lord yung panahon na nag-o-obey tayo, hindi yung panahon na nagba-backslide tayo, kundi tapos, diba? So, yun yung sinasabi ni Pablo. Kung ako lang, gusto ko na mamatay ngayon kasi alam ko ito yung pinakamabuti, pero dahil sa inyo, kailangan ko pang mabuhay kasi kailangan ko talaga kayong gabayan. Yun yung kwento ni Pablo dito. Kaya sabi niya na I would rather live kahit na alam ko mas mabuti pang mamatay ako. Diyan galing yun, to live is Christ and to die is gain. Kasi alam niya pag namatay siya, mas may kapakinabangan niya talaga yun. Hindi yun kawawa for him. So mababasa natin yan doon sa mga unang verses na yun yung sinasabi niya na minsan dumadaan din siya sa pagkakataon na nararanasan niya yung mga yan. So kaya sinasabi niya doon sa mga taga-Filipos, 'di ba? Kailangan daw talaga natin na maging matatag kasi talagang patuloy daw tayo makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kaya sabi niya, ito mangyayari diyan. Dahil totoo to, talagang sinusubok tayo lagi at dalangin nga natin na matagpuan tayo ng Panginoon na maayos tayo. Ito ang kailangan ninyong gawin. Ito na kailangan ninyong gawin. Ang sabi daw dito, anong verse number 23? Balik tayo sa next. Sabi daw dito, sa verse 27, basahin po ninyo sa inyong screen. Sabi daw, kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyo mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sabi niya yun. Marami tayong mga pagsubok na pagdadaanan dito. Sana kuhanin tayo ng Lord sa panahon na matino tayo, kaya itong dapat nyong gawin, diba? Mamuhay kayo ayon sa magandang balita ni Kristo. Huwag kayo kung saan saang balita tumututok dahil discourage kayo dyan, pero dyan kayo tumutok. Sa gayon, makabalik man ako, sabi ni Paul, makita ko kayo, hindi, okay na yun, di ba? Pero alam niya talaga na mananatili itong mga taong to na maaayos, di ba? Makakatiyak pa rin ako na kayo'y mananatili sa isang layunin, di kayo nagkakawatak-watak, sama-sama ninyong pinaglalabanan, kasi alam ni Pablo na talagang patuloy yung paglalaban at sama-sama kayong nananalig sa magandang balita. Yun yung sabi niya. Sabi niya, eto, makinig kayo mabuti dito. Okay? Dito sinulat ni Pablo sa loob ng preso para baliwalain lang natin ngayon. Hindi ito pinahintulutan ng Panginoon na maglakbay sa mahabang panahon kung hindi natin kailangan ngayon to. Sabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo yung palatandaan. Sila mapapahamak pero kayo maliligtas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. It doesn't matter kung gaano kakalumpo, kung gaano kakahina, kung gaano tandaan natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. So, ang ibig sabihin daw po na kung tayo ay kasalukuyang inaatake ng ating kalaban, di ba? At maaaring nabihag na nga, nag-fail na tayo na maging mabuti sa nakaraan at ngayon we're reaping all the consequences of our bad actions, di ba? Ang unang-una natin talagang dapat gawin, ganito yun. Hindi nyo kasi kayang agad-agad. Ang una mo talagang kailangan gawin at maging desisyon sa sarili mo ay dapat hindi tayo matakot sa ating kalaban. Sabi sa New Living Translation, ang ganda nitong translation na to, basahin ko to sa inyo. Sabi daw, do not be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved, even by God Himself. Do not be intimidated. Do not be intimidated. Do not be intimidated, di ba? Unang dapat natin gawin ay maging matatag. Let us not the enemy intimidate us. Ang ginagawa niya kasi talaga sa atin, binubuli niya tayo. At tayo naman, nagpapabuli talaga tayo. At ayan na, pwede niya nang gawin ng lahat ng pwede. Alam mo ba ninyo, itanong ko sa inyo, alam po ba ninyo kung bakit may mga tao na kahit na alam naman na nila na nabibiktima sila, inaabuso sila, sinasalbahe sila, alam niyo ba kung bakit ayaw nila umalis sa sitwasyon na yun? Alam niyo ba kung bakit maraming battered wife na linggo-linggo na lang nagpapatahi ng noo sa ospital pero balik pa rin ang balik sa asawa nila? Alam niyo ba kung bakit sila ganon?
Kasi natatakot po sila, di ba? It's either ini-intimidate sila, napapatayin sila, o yung kanilang mga mahal sa buhay. Sila by themselves, natatakot sila dahil ang feeling nila, di ba, na wala na silang ibang pupuntahan. Naniniwala ba kayo doon? Na doon sila natatakot na baka wala na akong iba pupuntahan kasi pinaniniwala sila doon na ikaw na lang magmamahal sa akin, na mas mabuti nang may tahi ako sa noo kaysa wala naman akong mapupuntahan, 'di ba? O totoo, may mga ganun. True to life yung kwento na yun. Kahit na pumunta kayo sa mga shelter ng mga kababaihan, marami doon pumupuga, bumabalik sa asawa, babalik may tahi ulit. Kala niya magbabago na. Kala niya magbabago na, 'di ba? Kala niya magbabago na kasi natatakot siya na wala din siyang ibang pupuntahan. Alam nyo, may mga taong hindi tumitigil sa pangungupit nila kahit paulit-ulit na nila naririnig daw siya not still. 'Di ba? Paulit-ulit pa rin silang nangungupit. Bakit? Kasi takot sila na baka hindi maging sapat yung pinagkakaloob ng Diyos sa kanila sa mabuting paraan. Gets nyo ba yun? Natatakot sila na baka hindi enough yung goodness ng Diyos. So, they would rather do evil kaysa pagtiwalaan yung Panginoon. Natatakot sila. Nai-intimidate sila, natatakot sila. May mga tao na hindi makabalik sa Diyos kasi alam nila na kapag lumapit sila pabalik sa Diyos, alam nila natatakot sila na aatakihin talaga sila ng kalaban. They've learned that in the past. Matagal na sila hindi nag-church. Kung kailan sila pumasok muli sa simbahan, doon sila nagkaroon ng malubang sakit, doon sila namatayan, doon sila na wala ng negosyo. Tapos iniisip nila kasi ganun talaga yung ginagawa ng kalaban sa nagbabalik sa Panginoon, ini-intimidate niya. So you would rather not get close to God kaysa maranasan mo ang mga iyon. Takot na takot tayo. And now, God is directly telling us now na hindi tayo dapat nagpapa-intimidate sa ating kalaban. Ito ang paalala. We have to be courageous. You know? Sabi nga ni, sabi daw, don't be intimidated by your enemies. Intimidate kayo, pa-intimidate naman kayo. Diba? Sabi ni Plato, ano sabi ni Plato? Basahin nyo nga po yung sinabi ni Plato. Courage is knowing what not to fear. Diba? Ang totoong tapang, ito yung pag-alam mo kung ano yung mga hindi mo dapat kinakatakutan. Yan yung totoong tapang. Di ako matatakot dyan kasi mas takot ako sa Panginoon. Diba? Ito yung mga bagay na hindi mo kailangang katakutan. Yan ang totoong tapang. Nagpapa-intimidate ba kayo sa maraming bagay sa mundong ito? Kung naniniwala pa kayo dyan, baka talagang kailangan niyo ng courage. Be courageous. Ang courage ay pag-alam ko ano yung mga bagay na hindi nyo dapat hinahayaang tumakot sa inyo. So, hindi talaga tayo dapat matakot. Hayaan nyo ng paulit-ulit tayo doon. Total, ang Bible nga, 365 times na sinabi yan. Sa panahon na you're facing the consequences, huwag kang matakot. Kailangan natin pa rin kasing makatakas sa sitwasyon na yon. Kahit pa magdusa tayo, alang-alang sa pagbabalik sa Panginoon. To be honest with you, mga kapatid, you know what? To be honest with you, suffering will always be a part of fighting against the enemy. Totoo yan. Subukan mong labanan yan, lalaban yan. O may gagawin sa'yo yan. O meron yan, you know, na paplanuhin para sa'yo. Suffering will always be a part of fighting against the enemy. Kasi kahit lumaban ka dyan o kumampi ka dyan, lagi ka naman talaga magsasuffer eh. So isipin mo na lang kung para saan mo gustong gamitin yung suffering mo. Are you suffering because you're being friends with the devil and believing him, or do you want to suffer because you're fighting against the enemy? Ang magiging mga pagdurusa, ano ba yung mga pagdurusa? So ano sinasabi natin dito? Ano ba yung maaaring maging pagdurusa natin? Siyempre, sinabi na natin kanina, magdurusa tayo kapag hinaharap na natin yung consequences ng mga choices natin, di ba? At siyempre, maaaring ito din yung patuloy na pag-atake ng mga kalaban natin. Kasi alam nyo naman na kung matagal na nating pinahintulutan yung kalaban na atakihin tayo, paniwalain tayo, biktimahin tayo, aba, hindi talaga magiging ganong kadali yung paglaya sa kanya. Nag-a-agree ba kayo? Hindi magiging ganon kadali ang paglaya sa kanya. So kung matagal na panahon na nagpa-alipin kayo sa kalaban, tatandaan niyo hindi magiging ganong kadali ang paglaya sa kanya. Brace yourself for the great fight and even for the suffering. But don't worry, mga kapatid, because suffering is always a part of our training
program for becoming wise. Sabi yan ni Ram Dass, suffering is part of our training program for becoming wise. Huwag nyo alalahanin, nagdurusa ba kayo? Sakto lang yan, okay lang yan, malalampasan yan kasi part talaga yan para matrain tayo kung paano tayo magiging mas marunong. Pero ito yung good news mga kapatid, true that there would be sufferings, true that there would be, challenges pa and pain, pero ito ang good news mga kapatid. Sabi daw, basahin ninyo yan para matandaan ninyo, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya. Thank you, Lord, for giving us this faith, this hope, di ba? At napaulit-ulit namin naririnig to, pero hindi lang yan ang binibigay niya sa inyo. Hindi lang opportunity to believe in God. Kung hindi binibigyan din niya kayo ng pagkakataon na magtiis din naman para kay Kristo. Sabi nga, hindi lang tayo nagagala, kung hindi lang tayo nabubuni, pero we are also suffering with and for Christ. Sabi daw, for He has graciously granted you the privilege tong mga kapatid, the privilege for Christ's sake, not only to believe in, hindi lang basta magtiwala sa Panginoon, kung hindi para magdusa rin sa ating behalf. Bakit para sa behalf ng Lord? Tayo naman yung gumawa ng consequence. Ba't sinasabi natin para sa Diyos ngayon yung pagdurusa ko? Dapat na naman magdusa ka kung ang consequence ng maling choice mo yan. Why are you suffering for God's behalf? Sinasabi kasi talaga na our sufferings can also be used for the glory of God. Tandaan natin to. Our sufferings can be used for the glory of God, 'di ba? Kasi kung tayo man ay nakakaranas ng pagdurusa dahil kay Kristo, dahil gusto na nating magbalik sa Kanya, gusto na natin labanan yung ating kalaban, at nagdurusa tayo ngayon, 'di ba? Pwede pa rin nating gamitin yung mga sufferings na 'yan para sa glory ng Diyos. Yan ay dahil alam natin na kahit mahirap tayong magbago, kahit mahirap na labanan ang ating kalaban, magtitiis pa rin tayo talaga sapagkat alam natin na ikagagalak yun ng Diyos. 'Di ba? Ikagagalak yun ng Diyos. Kahit mahirap magbago, Lord, pipilitin ko. Sige na, titigilan ko na yung pangungupit ko kahit na magtitiis ako na hindi na ako maglilitsyon linggo-linggo, 'di ba? Pwede tayo mag-suffer kasi pwede natin gamitin yung mga sufferings na yun for the glory of God dahil magbabagong buhay na tayo, 'di ba? Tandaan natin mga kapatid na hindi lang kasi tayo pwedeng magdesisyon sa panahon na umpisa pa lang. Kasi yun yung last week. Sa umpisa na tinitira ka ng kalaban, pinaniniwala ka niya, kailangan mag-decide ka na agad to stop para hindi mo na ma-face yung mga consequences ng wrong decision mo. Pero alam nyo ba na kahit na nga nag-fail ka dun sa test 1, dun sana sa umpisa pa lang, pwede pa rin tayong patuloy na makatakas. Pwede pa rin talaga tayong patuloy na makaalis doon, 'di ba? Pwede pa rin tayong magdesisyon na labanan ang ating mga kalaban. Yes, maaaring magdusa tayo, remember? Pero tandaan natin na meron pa ring pag-asa. There is always hope. We can still decide. Maaari pa rin nating gamitin yung pwede pa tayong mag-decide na umalis doon, lumaban, at pwede nating gamitin nga itong mga sufferings natin for the glory of God. What else can you do para maggamit niyo yung mga sufferings nito o yung mga naging masamang experiences ninyo because of past evil o past na pambibiktima sa inyo o past na mga experiences ninyo? Paano pa ninyo ito gagamitin for the glory of God? 'Di ba? Nag-suffer ka sa mga ganito, nagme-make sense ba yun? Pwede mo bang gamitin yung suffering mo from the Lord, for the Lord? Alam niyo ba, paulit-ulit na tayo dito, pero gusto pa rin tayo i-remind ng Lord. Sabi daw that our deepest worship, tandaan yan, comes from our deepest pain, and our most effective ministry comes from our deepest experiences. Kung saan ka pinaka nasaktan, kung saan ka pinaka nag-fail, kung saan ka pinaka bumangon, di ba? Yan talaga ang pinaghuhugutan ng being mo kapag ka ikaw ay tumatawag sa Panginoon. Doon nang gagaling ang theology mo, doon nang gagaling yung sariling perception mo at pagkilala mo sa Panginoon. At doon sa pinakamalalim na yun, doon nang gagaling yung pinaka-effective nating ministry. Did you know that? Kaya nga may mga tao po, alam niyo ba yung mga nag-start ng mga home para doon sa mga abused women, yung mga nare-rape na mga kababaihan, usually ang
sisimula nun at ang mga naglilingkod doon, yung mga victims themselves na nakasurvive. So alam nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng mga taong to. So ganun sila ka-compassionate doon. Kaya tinutulungan din nila makaalis doon yung mga tao. Did you know that? At tayo, kung naranasan din natin kung gaano kahirap maging depressed or maging anxious in the past, maaaring tayo yung gagamitin ng Panginoon para magmalasakit din doon sa mga taong kasalukuyan na nakakaranas nun ngayon. Tsaka nga, di ba, kagaya din nito, alam na natin tong lahat. Sabi daw natin, may mga tao talagang mapagbigay sa atin. Totoo to. Maraming mga tao sa atin na mapagbigay, hindi dahil marami sila, kung hindi ito yung mga taong nakaranas din na maging walang-wala. Naniniwala kayo dyan? Yung mga pinaka-generous na mga tao dito, hindi sila yung mga pinaka-mayayaman per se, sila yung mga paldo. Kung hindi sila yung mga taong nakaranas din talaga ng matinding pangangailangan in the past at nagdulot iyon para maging mabuting tao sila. So yun pala yung meaning na yung mga sufferings natin, pwede natin gamitin for the glory of God. 'Di ba? Hindi ka kailangan ma-stuck doon o maging bitter doon. Kaya mga kapatid, sa panahon na ito na maaaring na biktima na nga tayo, nalugmok na tayo, ando na tayo, pinapaalala ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo na wag talaga tayo matakot. You know, magdesisyon pa rin tayo na umalis na doon sa masama. It's not yet too late. Ihanda natin ang ating mga sarili. Sabi, hanggat sinisikatan ka pa, hanggat naibabamabong pa ang paa mo sa sahig, pagising mo sa umaga, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon na makaalis na dyan. No matter how lugmok you are, no matter how ano ba doon, tawag doon na lunod ka na dyan or engross ka na o talagang sobrang sinalbahay ka na ng enemy at matindi na ang ginagawa niya. You have to decide to stop being afraid and you have to fight back, diba? Ay, handa mo sarili mo, you might suffer. Don't say that I did not warn you, pero kahit pa mag-suffer ka, kaya mong gamitin yung mga sufferings na yun for the glory of God. Alam niyo yung sa huling talata ng teksto na pinagbabatayan natin, do not be afraid. Sa huling talata, sabi ni Pablo, ngayon, sabi niya, kasama ko na kayo sa pakikibaka. Sabi niya, ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibaka, sa pakikipagtalo, na nakita ninyong ginagawa ko noon. Dati pa nakikipagtalo na si Pablo. Kahit gaano pa katindi ang ginawa ng Diyos sa buhay niya, naging mabuti na siya. Hanggang ngayon daw, sabi niya, nababalitaan niyo, ginagawa ko pa rin to hanggang ngayon. Hindi pa rin sila tumitigil. Yun yung bulong ni Pablo. Sabi niya, kasama ko na kayo ngayon dahil nanampalataya na kayo kay Kristo, di ba? Nakita niyo dati, ito na yung mga nangyayari sa akin at nababalitaan niyo patuloy pa rin ang nangyayari sa buhay ko. Ano ibig sabihin niyan? Ano sinasabi ni Paul sa kanila? Hello, patuloy ito. Dito matatapos. Kung naranas kinatake ka dati, mag-antay ka. Marami pa rin mangyayari to. Hindi pa dito natatapos to. Pero mga kapatid, babalikan ko yung series ng sermon ko. Okay. Sabi natin in the past weeks that we have to do good. Diba? Kaya tayo nagre-repent. Kaya tayo bumabawi talaga. Sabi natin na hindi lang tayo dapat nag-do good. Kailangan talaga tayo unang-una na maging mabubuting tao talaga. We have to be good. Alam niyo ba na merong English na words na sinasabing I'm good? Narinig niyo na yan? Nasabi niyo na ba yan? Ginagamit niyo na yan? I'm good. I'm good, diba? Yung words po na I'm good, hindi yan nangangahulugan na tayo ay mabait. Kunyari, hindi mo sasabihin na I'm good pag sasabihin mo na mabait ka. Hindi yan like I'm a good person. It's not like that. Ang kahulugan po ng words na I'm good ay unang-una marami kasing meaning yan eh. Una, ang kahulugan niyan na nandun daw tayo sa sitwasyon na okay tayo. Di ba? Pag sinabi sa'yo na ang una daw na definition niyan, you are in a state na generally satisfactory or ma-okay yung health mo o yung well-being mo. Kagaya niya kapag tinanong ka, uy, how are you? Pwede mo palang sagot yun, I'm good. Na ang ibig sabihin pala nun, okay ka. So gets niyo yung unang meaning? Okay ka, mabuti yung kalagayan nyo. So this is the same thing kapag ka, halimbawa, nasaktan ka naman, pero gusto mo sabihin na hindi ka naman na hurting or sick, pwede mo din yang sabihin that I'm fine. Okay? So, parang ganun din. I'm okay, I'm fine. Kasi pwede daw yung example dito na, dapat hindi ka muna naglalalakad ngayon, kakagaling mo lang sa ospital. Pwede mo daw sabihin na, hindi, I'm good, I'm okay. Diba? So, hindi lang yan sa bastang pangangamusta na, how are you? I'm okay, I'm good. Or pwede mo din daw sabihin yun. Pero, ang isa pang kahulugan ng I'm good ay nagsasabi na wala ka nang kailangan pang iba.
or everything is satisfactory. Ibig sabihin, sapat na, tama na, di ba? Kunyari, tatanungin ka, oh, gusto mo pa ba ng, would you like another serving? O kunyari, English speaking, pagdating niya sa abroad, di ba? Ano sagot mo, di ba? No, thank you, I'm good. Oh, alam niyo na yung sasabihin niya, di ba? So, isa yan. Ibig sabihin na enough, okay ka na, sapat na yung it's either nakain mo or meron ka, I'm good. No, thank you, I'm good. So, yan yung pangatlong kahulugan yan. Kaya ngayon, mga kapatid, anong relationship niyan sa series ng sermon natin, Do Good, Be Good, and I'm Good? Sabi daw, ngayon pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. God is really reminding us now. Nasundin natin yung mga natututunan natin, isa pamuhay natin yun. Hindi kayo mabibless dyan kung nakikinig lang kayo. Alam na natin na bibless tayo kapag ginagawa natin yung mga naririnig natin. Okay? Sabi daw sa atin, sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, na sundin natin ang lahat ng mga natututunan natin for our own good, so the enemy will leave us for good. Diba? We have to obey God's message for our own good so that the enemy will leave us for good. Ibig sabihin forever. We need to remain strong, mga kapatid. Kailangan nating lumaban, suffer if we may be, diba? Suffer if we may, for God's glory, and say, I'm good. Okay na ako, sakto na ako, hindi mo na ako pwedeng atakihin dito, I'm good. And I will be okay, I will be fine. Diba? I'm good. Tandaan natin, mga kapatid, kayang-kaya natin gawin to because we already know that Jesus paid it all for good. Amen. And amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagdiriwang ng banal na hapunan at kaya ihanda po natin ang ating mga sarili para sa gawain ito. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumuko. Hinanap niya akong sa sana'y naligaw. Iniligtas na tunay dahil sa pag-ibig niyang banal, takot ko ay naparang. Anong laking galang ang sumapuso ko nang pasakop kay Kristo. Pag-ibig ang sa'kin nagligtas sa panganib at hirap. Pag-ibig din ng Diyos ang siyang maghahatid sa akin doon sa langit. Kung tayo ay
Mga kapatid, babasahin ko po sa inyo ang sinulat ni Pablo dito po sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 29. Ito ay basehan po natin sa banal na hapunan. Ito pong sinasabi, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at tumiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagaan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin po tayo. Dakila at maibigin naming Diyos, mula sa aming mga puso ang aming pasasalamat. O Diyos, sa kasaganaan ng iyong habag at kabutihan na ipinamalas mo sa amin sa kabanalan ng pagsalo-salo ito. Patuloy ka namin, O Diyos, na pinupuri sa katiyakan na kami ay kasapi ng Iglesia, ang katawan ng iyong anak, at tagapagmana ng walang hanggan mong kaharian. Pagyamanin mo nga kami ng nagpapatuloy mong biyaya upang ang aming Panginoong Hesus ay mahayag sa aming mga buhay. At ang iyong kaharian nawa ay amin pong makasulong sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa na sadyang inilaan mo upang aming lakaran. Sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen at Amen. At ngayon mga kapatid, ating pagsaluhan ang mga simbolo na ating inihanda. Simbolo ng katawan ni Kristo na kanyang ibinigay para sa atin. Ganon din mga kapatid, pagsaluhan natin ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na nabuhos para sa ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming taus-pusong pasasalamat para sa lahat ng iyong ginawa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na dinudulot ng iyong dugo at ng iyong katawan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. At ngayon po ay awitan natin muli ng pasasalamat ang ating Diyos. Tayo po ngayon ay magwakas na sa isang panalangin.
Salamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito at muli ay naranasan namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong pakikipagtagpo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat tinanggap mo ang aming mga pasasalamat. Salamat, Panginoon, at nangusap ka sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, at natitiyak namin na bibigyan mo pa rin kami ng maraming bagay na patuloy naming ipagpapasalamat. Kaya, Panginoon, sa aming pagtatapos na ito at sa aming patuloy na pamumuhay, dalangin namin na patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming pangunahan hanggang ang kalooban mo, O Diyos, ang magaganap sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat po, pagpalain mo ang iyong mga anak, ingatan mo po sila, samahan mo po sila. At ang lahat ng ito ay amin pong itinataas sa pangalan ng aming kaibigan na si Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Natutuwa po ako na makita kayo sa araw na ito at magandang umaga po. Be blessed, be safe, and happy Sunday everyone. God bless you po. Pinapaalala ko po sa ating konsilyo na manatili, wag po muna mag-leave at meron po tayong mahalagang pagpupulungan sa araw na ito. Pero muli, mag-ingat po tayo, magkikita-kita po tayo sa ating mga susunod pang mga gawain. God bless you po.